Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Vic. Unang Sabado ng buwan, araw ng pagpaparangal sa ating inang si Maria, at ngayon din ay buwan ng Mayo, isang buwan ng pag-aalay ng rosaryo at bulaklak para kay Maria, at iaalay natin ito para sa kapayapaan sa buong mundo. At nagpapasalamat din tayo sa Diyos sapagkat ilang araw na kasama natin dito sa ating dambana ang Nuestra Señora de Kaysasay, ang mapaghimalang imahe ng mahal na Birhen mula sa Kaysasay. At ito ay ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Naalala ko nung sinundo namin ang imahen doon sa Batangas at pagpasok namin doon sa simbahan, siya ay nakalagay sa pinakagitna ng altar. Nakapagpapasok ka sa simbahan, halos siya agad yung makikita mo. At nung kami ay nandoroon sa loob ng simbahan, nakaupo ako sa isang upuan. Sabi ko sa sarili ko, bakit yung imahen ng mahal na Birhen ay hindi nakalagay sa gitna? Oo, nandun sa gitna ng sanctuary, pero nandun siya sa gawing kanan. Sabi ko, sayang naman, mas maganda sana kung nilagay sa gitna. At ipinapaliwanag ng kanilang historian yung kwento ng mahal na Birhen. At nung tumingin ako doon sa Birhen, nakalagay naman sa kaliwa. So para bang unang tingin ko, nandun siya sa kanan. Sabi ko, dapat nasa gitna. Bakit nasa kanan? Pangalawang tingin, nasa kaliwa. Ano ba naman? Namamalikmata ba ako dito? Bakit kanina nasa kanan, ngayon nasa kaliwa? Kaya pagkatapos nung seremonya at nung bago kami magmerienda, bumalik ako ng simbahan. Tinignan ko ulit siya, nasa gitna. Tapos tinanong ko yung isa sa nandoroon. Sabi ko, Kuya, halika. Talaga bang nasa gitna si Mama Mary? Sabi niya, opo, Father. Kanina kasi, pagtingin ko nasa kaliwa. Tapos nung tumingin ulit ako, nasa kanan na. Tapos sabi niya, naku, Father, kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Sabi ko, bakit? Kasi talaga pong iyan ay tinatawag naming Birheng Gala. So hindi po siya nakukontento sa kanyang pwesto. Paiba-iba po siya ng pwesto. Sabi ko, ganun ba? Hindi, baka naman namalikmata lang ako. Hindi, Father, totoo yung nakita mo. Isulat mo yan, Father, tapos bigay mo sa amin para magkaroon ng additional testimony sa mapaghimalang imahen ng mahal na Birhen ng Kaysasay. Kaya habang kumakain kami ng merienda, kinukwento ko yon sa mga kasama ko. At siyempre, merong nakikinig, oo, pero naniniwala ba sa sinasabi ko? Siguro sinasabi niya si Father, gutom lang to. No? Pero bago magsimula yung prosesyon kanina, merong lumapit sa akin, isang kasama natin dito, sabi niya, Father, ang mahal na Birhen ng Kaysasay ay talagang mapaghimala. Yung kaibigan ko, pinagaling niyan sa cancer. At nung gumaling sa cancer, yung kaibigan ko, naging deboto na siya ng mahal na Birhen ng Kaysasay. Madalas, isinasama niya ako doon sa Batangas para dumalaw sa imahen ng mahal na Birhen. Kaya nandito siya sa ating piling, kasama natin siya, at patuloy tayong humihingi ng biyaya, ng pagpapala sa Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen. At kung babalikan natin ngayon ang ating mga pagbasa, lalo na sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, sinasabi dito na itong sina Bernabe at Pablo ay tunay na isinugo ng Diyos para magpahayag ng kanyang mabuting balita. Nagpahayag sila sana sa mga Hudyo, pero sadyang matigas ang ulo ng mga Hudyo at ayaw silang paniwalaan, ayaw silang pakinggan. Kaya ano ang sabi ng Diyos kina Pablo at Bernabe? Kung ayaw kayong pakinggan ng mga Hudyo, mangaral kayo sa mga hentil, sa mga taong
hindi naniniwala sa Diyos, sa mga taong itinuturing na tagalabas, hindi Hudyo, iba ang kanilang angkang pinagmulan. Kaya tinatawag silang mga hentil. At dahil hindi Hudyo ang tingin sa mga hentil, makasalanan, marumi. Kaya malinaw ang mensahe ng Diyos kina Pablo at Bernabe. Kung ayaw kayong pakinggan ng mga Hudyo, magpahayag kayo sa mga hentil. Inilalagay ko kayo bilang mga ilaw para sa mga hentil upang maibalita ninyo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. At bago umalis sa lugar ng mga Hudyo, sabi ng unang pagbasa, ipinagpag nina Pablo at Bernabe ang kanilang sapin sa paa, tanda ng kanilang pagsasabi, wala kaming kinalaman sa kung ano ang mangyayari sa inyo. Hindi kayo nakinig at ayaw ninyong pakinggan ang salita ng Diyos. Kami ngayon ay mangangaral na sa mga hentil. At malinaw ang sinasabi ng unang pagbasa. Ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga Hudyo. At sila'y nagtungo sa lugar ng mga hentil. Ang salita ng Diyos ay ipinapahayag at ipinapangaral sa atin. Malaya tayong tanggapin o hindi tanggapin ang salitang ito ng Diyos na ipinapahayag sa atin. Pero tandaan natin, kapag ito'y ating papakinggan at ating isa sa puso at isa sa buhay, may malaking pag-asa tayo na tayo'y maliligtas. Kung hindi natin ito tatanggapin at kung hindi tayo gagawa ng paraan para ito ay unawain at isabuhay, para bang ang hirap umasa na tayo'y maliligtas. Iyan mga kapatid, ang paalaala ng unang pagbasa. At iyan ay mahalagang dapat nating unawain at tanggapin. Ang ating inang si Maria ay tunay na tumanggap sa salita ng Diyos. Nung ipahayag sa kanya ang magandang balita, ito'y kanyang buong pusong tinanggap. Bagamat alam niya sa kanyang sarili, siya ay alipin lamang at siya ay isang aliping walang kabuluhan. Nagtiwala siya sa salita ng Diyos, nanalig siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ito'y tinanggap niya ng buong puso. At sinabi niya, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At pagkatapos nun, ang buhay ni Maria ay naging buhay na tunay na inilaan niya sa Diyos. Na kahit na may mga nangyayari sa kanyang buhay na hindi niya maintindihan, nagtiwala siya sa salita ng Diyos. Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Kaya naman, sa bandang huli, siya'y pinagpala at pinagkalooban ng pagkilala bilang reyna ng langit at lupa. Kaya kung sa iba't ibang mga lugar at sa iba't ibang mga titulo ng ating mahal na Birhen, siya ay patuloy na gumagawa ng mga himala, patuloy na tumutugon sa mga panalangin ng mga lumalapit sa kanya. Ito ay dahil siya'y babaeng pinagpala sa lahat. Babaeng pinili ng Diyos para gumanap
sa mahalagang responsibilidad na maging ina ng anak ng Diyos. Kaya kung maraming panalangin ang pinapakinggan at dinidinig ng Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen, iyan ay dahil ang mahal na Birhen ay tunay na ilaw para sa mga lumalapit sa Kanya at humihingi ng Kanyang biyaya. Mahal na Birhen ng Kaysasay, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina, ipanalangin mo kami. Amen.